Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito ay inyong matutunghayan, ang action drama mystery thriller movie, na may pamagat na, Malang, Unleash the Madness. Ang kwento'y nagsimula sa isang maaksyon at umaatikabong tagpo sa loob ng kulungan kung saan ang isang matipunong lalaki na nagngangalang Advait ay nagwawalang ginugulpi ang lahat ng mga preso na nagtatangka sa kanyang buhay. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan kung bakit siya napunta sa lugar na ito, pero kapansin-pansin na tila mayroon itong pinaplanong malakihang paghihiganti. Ilang taon bago ang naunang eksena, si Advait ay isang turista na nagtungo sa Goa, India para magbakasyon at sulitin ang masayang buhay bilang ordinaryong binata. Sa lugar na ito ay nakilala niya ang isang magandang dalaga na nagngangalang Sara na tulad niya ay isa ring turistang nagbabakasyon sa lugar. Matapos nilang takasan ang mga pulis matapos i-raid ng mga ito ang party na mapag-aalaman na wala palang permit ay dito na nagsimulang umusbong ang kanilang pagkagusto sa isa't isa, at sa paglipas lang ng isang linggo ay tuluyan na silang nagkaibigan. Dahil pareha sila ng mga hilig at libangan ay naging sobrang saya ng kanilang relasyon na tila ba wala nang makapaghihiwalay sa kanilang dalawa. Isang gabi ay may mahalagang bagay na natuklasan si Sara. Nalaman niya na siya ay nagdadalang tao. Sinabi niya agad kay Advait na magiging tatay na siya, ngunit bago pa man sila makapagpatuloy sa pag-uusap patungkol dito ay may dumating na mga pulis kung saan nauwi sa mainit na engkwentro ang tagpo dahil lumaban ang mga miyembro ng mga gangster na huhulihin ng mga ito. Kamalas-malasan na hindi agad sila nakatakbo at nadakma si Sara ng isa sa mga miyembro ng gang. Sa pagkakataon na ito ay hindi na malaman ni Advait ang gagawin dahil sa isang pagkakamali lang ay pwedeng may mangyaring masama sa nobya niya. Mabuti na lamang nang sa puntong nakuha niya ang atensyon ng gangster ay ginamit itong pagkakataon ng mga pulis para puntiryahin agad ito. Naging mabilis ang mga pangyayari at matagumpay na nasawatan ng mga kinauukulan ang mga nanlaban na gang. Subalit sa hindi inaasahan, ang hepe na nanguna sa operasyon na si Officer Agashi ay nalaman na nasa lugar rin palang ito ang anak niyang babae na sa kasamaang palad ay hindi sinasadyang tinamaan sa nangyaring engkwentro. Napahagulgol na lamang ito habang sumisigaw dahil sa lubos na pagdadalamhati. Dito na napagtanto ni Sara na hindi naligtas pang magtungo sa ganitong lugar ng mga kasiyahan, lalo pa at nagdadalang tao na siya sa anak nila ni Advait. Ngunit sa hindi inaasahan, mapag-aalaman na hindi pa pala handa si Advait na maging ama, kaya para makapag-isip-isip ay umalis muna ito at nagtungo siya sa probinsya ng kanyang kapatid. Naisipan niya na takasan ang responsibilidad, subalit nang pinayuhan siya ng kanyang kuya ng dapat gawin at nang nakita niya kung gaano ito kasaya kasama ng binuo nitong pamilya ay napagtanto niya na mahal niya talaga si Sara at siya na talaga ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Dahil rito ay dagli siyang bumalik ng airport para balikan sana ito. Pero ang inaakala niyang nasa maayos na sitwasyon na si Sara ay malapit na palang malagay sa matinding panganib. Habang pansamantala itong nagpapalipas ng gabi sa bahay ng nakilala nilang kaibigan na si Jessie ay may lasing na lalaking pumasok sa kwarto nito at mabilis siyang inatake. Makikita na habang nangyayari ang mga ito ay nakabalik na rin si Advait, pero wala na ito sa dating inuupahan nila, kaya naisipan nito na puntahan agad ang bahay ni Jessie dahil may nakapagsabi na magkasama sila kanina lang. Sumakto nang malapit ng magtagumpay ang lalaking ito sa kanyang maitim na balak kay Sara, ay nakarating na si Advait sa labas at kinakalampag nito ang pintuan. Noong una ay inakala niya na walang tao sa loob kaya aalis na sana siya. Sa kabutihang palad ay nakagawa ng ingay si Sara na agad na nagpakaba kay Advait, kaya buong puwersa nitong sinira ang pinto. Tumambad sa kanya ang buong sitwasyon sa loob kung saan nang makita niya na sobrang nanghihina ang kanyang nobya dahil sa lalaking ito ay sinugod agad ito ni Advait. Subalit sa kasamaang palad, siya pa ang ginanatan nito ng todo na tila sanay na sanay ang lalaking ito sa ganitong mga bagay. Makailang beses siya nitong ipinagbabalibag at itinatapon sa loob ng kwarto ng paulit-ulit at talagang napupuruhan ng todo si Advait sa puntong ito. Mabuti na lang ng ilang segundo na lamang at malapit na siyang iligpit gamit ang piraso ng nabasag na salamin ay nakabawi na ng lakas si Sara at agad nitong ginamit ang isang bote para patulugin ito. Matapos nito ay tumawag agad sila ng mga pulis para isumbong ang nangyaring panghihimasok at pagtangka kay Sara. Kaagad naman na dumating ang mga nasabing pulis,
Matapos makuha ang kanilang mga inisyal na salaysay kung ano ang buong nangyari ay inimbitahan silang dalawa ng mga ito na sumama sa istasyon para makapaghain ng formal na reklamo. Habang nasa biyahe ay humingi ng tawad si Advait kay Sarah at sinabi niya rin na handa na niyang panindigan ang magiging anak nilang dalawa. Subalit ang masaya nilang tagpo na ito ay mauuwi sa hindi nila inaasahang sitwasyon kung saan nagulat na lang sila nang biglang huminto ang mga pulis sa liblib na bahagi ng bayan sa may tulay at walang habas nilang binanatan si Advait. Hindi malaman ni Sarah kung ano ang nangyayari at bakit nila ginugulpi si Advait. Sinubukan niyang magmakaawa na itigil ang ginagawang pagbugbog sa nobyo niya pero hindi siya pinapakinggan ng mga ito hanggang sa may dumating na isa pang kotse sakay ang kaninang lalaki na nagtangka sa kanya. Lumalabas na ito pala si Inspector Michael na isa ring pulis na may mataas na posisyon sa kanilang istasyon. Dito lang napagtanto nila Michael at Sarah na mga kurap na pulis pala ang mga kasama nila ngayon na nangungunsinti ng mga maling gawain ng bawat isa sa kanila. Gustuhin mang ipagtanggol ni Advait ang kanyang pinakamamahal na si Sarah ay hindi niya magawa dahil wala na rin siyang lakas pa upang bumangon matapos niyang makatanggap ng matinding gulpi. Hindi nagtagal ay tinurukan nila ito ng hindi tukoy na gamot na nagparalisa sa kanya hanggang sa tuluyan nila itong inihagis patungo sa malalim na ilog. Nag-flashback na lamang sa kanya ang masasaya nilang mga memorya na magkasama habang unti-unti niyang nararamdaman na malapit na rin ang kanyang katapusan. Sa hindi inaasahan ay may nagaganap palang parada sa buong bayan dahil mapag-aalaman na desperas pala ngayon ng Pasko. Dahil rito ay naudlot ang balak nilang pagligpit kay Advait at pinalabas nila na tinapos nito ang sarili niyang nobya. Kagad siyang nahatulan sa hukuman ng korte dahil sa lakas ng impluwensya ng mga bastardong demonyong mga pulis. Gusto na sana niyang sumuko sa buhay pero nang makarating sa kanyang kaalaman na ang mga pulis na may dahilan kung bakit siya nagdurusa ay na-promote pa sa kanilang mga trabaho at nagkaroon ng sunod-sunod na swerte sa buhay ay dito na niya naisipan na magplano ng malakihang paghihiganti. Sa paglipas ng ilang panahon na pananatili niya sa kulungan ay ginugol niya ang bawat sandali upang baguhin ang kanyang sarili. Ang dating patpati na binata na walang kalakas-lakas para maipagtanggol ang kanyang mahal sa buhay ay isa na ngayong kinakatakutang preso. Hindi nagtagal, sa tulong ng mga kamag-anak nito sa US ay tuluyan na rin itong nakalaya matapos mapatunayan sa mga nagdaang paghain ng mga apila na walang ebidensya na iniligpit niya talaga ang sarili niyang nobya. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at una niyang sinugod ang pulis na si Kaysad na isa na pala ngayong pastor. Sa mismong bahay nito niya pinaranas ng triple ang ginawa nilang paggulpi sa kanya noon. Kahit pa magmakaawa ito ay hindi ito pinansin ni Advait bagkus ay tinapos niya pa ito sa pamamaraan na kahalintulad ng ginawa nitong pagpapahirap sa kanya noong nililitis siya. Habang hindi malaman ng mga kapulisan kung sino ang may gawa nito sa dati nilang kabaro ay sunod niyang sinugod ang pulis na si Prasad na ngayon ay isa ng boss ng malaking security agency. Kahit mag-isa lang siya laban sa kanila na lagpas 20 ang bilang ay nagmistulan na mabangis na halimaw si Advait sa gitna ng dilim. Walang takot na hinarap lahat ni Advait ang kanilang puwersa na kahit may mga armas pa sila ay hindi ito naging sapat para makaramdam siya ng takot. Matapos ubusin ang lahat ng mga ito ay hinabol na niya ang totoo talaga niyang pakay at mabilisan niya itong iniligpit ng walang pakundangan kasunod ng daglian niyang pagtakas sa mga rumesponding mga awtoridad sa lugar. Nang makita ni Michael si Jesse ay nagkaroon ito ng malakas na kutob na si Advait ang nasa likod ng mga kahindik-hindak na pagtapos sa mga kasama niya sa kapulisan noon. Sinundan niya ito hanggang makarating sa isang liblib na bahay. Sa hindi malaman na dahilan ay nagbuhos agad ng mga gasolina si Jesse sa loob nito at agad na sinindihan. Sa tagpo na ito ay nakita ni Michael ang dingding na punong-puno ng mga litrato nila kasama ang mga pulis na naunang natagpo ang iniligpit. Napagtanto niya na si Advait nga talaga ang may gawa ng mga nasabing pagtapos at bumalik ito para makapaghiganti sa kanila. Sinubukan niya agad na sabihan ang mga kasama niya sa kapulisan na si Advait ang hinahanap nila pero wala silang ideya na matagumpay na palang nakuha nito ang isa sa mga pulis na nangabuso ng gabing iyon na si Vaji. Sa loob ng abandonadong bahay niya walang humpay na binanata ng pulis na ito. Bawat segundo at sandali ng paggulpi ay pinaramdam niya dito ang hirap na dinanas niya ng puntong iyon. Sinubukan pa nitong magmakaawa at sabihing may pamilya pa siya pero ang tugon na ibinigay ni Advait ay wala siyang pakialam dahil noong sila naman ang nakikiusap ng gabi na iyon ay hindi nila sila pinakinggan. Kalaunan ay dumating na rin sila Michael kasama ang hepe at ang iba pa.
Pero bigo sila na matunton agad kung nasaan si Advait dahil na rin sa ingay ng idinaraos na malaking parada sa lugar. Hindi nagtagal ay napansin ni Agashi ang tumatahol na aso sa isang gilid. Agad niya itong tinungo dahil malakas ang pakiramdam niya na nandirito sila, subalit nahuli na siya ng pagdating at bumulaga na lang sa kanya ang kasamahan nilang pulis na makikitang iniligpit ni Advait. Hinabol agad ng hepe ang tumatakas na si Advait, bagaman sobrang nahihirapan ito na kilalanin ng mga tao sa paligid dahil sa magkakapareha sila ng mga suot ay nagpatuloy lang ito sa pagtugis sa kanya. Dito na nagsimulang kabahan si Michael dahil siya na lamang ang natitira sa kanilang apat na magkakasama ng gabi na tinapos nila ang nobya ni Advait at alam niya na siya na ang nakahandang isunod nito. Patuloy na tinugis ng hepe si Advait hanggang sa mag-isa niya itong natunton at na-corner sa parking area ng isang establishmento. Tinangka siya agad nitong banggain gamit ang sasakyan nilang mga pulis, pero sa hindi rin malamang dahilan, makikita na ngumiti lang si Advait at sadya nitong tinanggap ang lahat ng mga pagsugod na ginagawa ng hepe sa kanya. Dahil rito ay napaisip si Agashi at inakalang nababaliw na siya, lumalabas na wala itong balak na arestuhin siya kaya bumunot ito ng armas para iligpit na si Advait, pero sumakto na natapos na ang nangyaring kasiyahan ng gabing iyon kaya nag-uwian na ang mga tao na naging dahilan para maudlot ang balak ng hepe. Hindi pa malinaw kung ano ba talaga ang sunod na planong gawin ni Advait at nananatili lang itong tahimik sa loob ng presinto habang kinakausap at kinukutsa siya ni Michael dahil ayon dito ay siya pa rin ang nagtagumpay hanggang sa huli. Napagplanuhan nila na patahimikin si Advait sa gabing ito na agad namang sinang-ayunan ng hepe dahil nalaman nito na siya pala ang lalaking napasama sa nangyaring putukan na ikinasawi ng pinakamamahal niyang anak noong nakaraang taon. Habang ibinabiyahe niya ito sa lugar kung saan nila ito ililigpit, umuwi saglit si Michael. Sa hindi niya inaasahan ay naaktuhan niya ang asawa niya na nakaimpake na at balak siyang iwan dahil hindi na nito matiis ang kanyang ugali. Dito na mabubunyag na may malaking diferensya pala ito sa pag-iisip kung saan walang pakundangan itong nambubugbog kung kailan ito gustuin. Lumalabas na ang pagkabaliw niyang ito rin ang dahilan kung bakit nito nagawang pasukin si Sarah at subukang samantalahin ng gabing iyon. Nang tatapusin na siya sa tulay ng pinangyarihan, tinanong ng hepe ang dahilan kung bakit nito isa-isang inililigpit ang mga dating hawak niyang pulis. Ibinulgar ni Advait ang buong nangyari at hindi agad ito pinaniwalaan ng hepe. Hinamon niya ito na puntahan ngayon ang bahay ng pinagtitiwalaan niyang kabaro para malaman ang kabaliwan at pagtrato nito sa kanyang asawa. Nang tuluyan ng tatapusin ni Michael ang asawa niya, biglang may nakapulang sumulpot at tinurukan siya nito ng lason. Mabubunyag na ito ay walang iba kung hindi si Sarah na sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaligtas pa pala ng gabing iyon matapos siyang tulungan ni Jessie sa bingit ng kapahamakan. Hindi makapaniwala ang demonyong baliw na pulis na ito na noong una pa lang ay buhay ito at kasama na pala itong nagpaplano ni Advait ng malaking paghihiganti sa kanila mula sa pastor na una nilang magkasamang iniligpit. Sa pagsira ng ilaw na tumulong kay Advait na ubusin ang maraming kalaban, sa pagtulak sa isa pang demonyong pulis patungo sa pagkakahulog nito hanggang sa panghuli niyang kasama na kahit sinong tanungin ay walang magkakaroon ng ideya na magkasama na pala nilang isinasakatuparan ang kanilang mga plinano dahil sa husay at perpekto ng pagkakasagawa nila. Pagsapit ng umaga ay dumating sila Agashi at inimbestigahan nila ang buong lugar. Pinalabas ng babae na aksidente ang nangyari kung saan habang binubugbog siya nito ay tuluyang nabaliw si Michael at tinapos nito ang sarili niya. Sa pagtatapos ay masaya na muling nagsama sila Michael at Sarah. Mapag-aalaman na pinakawalan ito ng hepe dahil sa lubos na kahihiyan kaya ngayon ay mapayapa na muli nilang pwedeng simulan ang pinapangarap nilang masayang pamilya. Special shoutout sa Gapasino family from Dumagas, Iloilo, kay Maria del Daragosa, kay Jake Paul TV, kay Mark Gonzales ng Palawan, at sa huli kay Bogard Kainin. Kung nagustuhan po ninyo ang istorya ay huwag kalimutan na pakipindot ang like button. Maraming salamat po.